Sitayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, 5 linggo na tayong naghahanda ng sarili para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagpapakasakit at pagkabuhay ng Panginoon. Sinikap nating unawain at tuparin ang ating pananagutan sa Diyos at sa kapwa-tao, alinsunod sa aral at halimbawa ni Jesucristo. Kaisa ng buong simbahan, sinisimulan natin ngayon ang mga mahal na araw. Si Kristo ay matagumpay na pumasok sa kanyang lungsod upang tuparin ang kanyang gawain bilang Mesiyas, ang magpakasakit, mamatay at muling mabuhay para sa ating kaligtasan. Taimtim nating sariwain sa alaala ang kanyang pag-aalay ng sarili para sa kapwa at sundan natin siya ng may buhay na pananampalataya. Kaisa niya sa pagdurusa sa krus, tayo nawa ay makihati niya sa kanyang pananaig sa kamatayan at sa kanyang bagong buhay. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang mga palaspas na ito ay iyong pagpalain at pabanalin upang sa masaya naming pagbubunyi sa Mesiyas naming Hari, siya'y aming masundan at sa pamamagitan niya'y aming sapitin ang hindi magmamaliw na lungsod ng Jerusalem, na kanyang pinagaharian kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na sina Jesus sa Jerusalem, nasa gulad ng bundok ng mga Olibo, at natatanaw na ng mga bayan ng Betfage at Betanya. Pinauna ni Jesus ang 2 sa mga alagad at sinabi sa kanila, "Pumunta kayo sa susunod na nayon. Sa pagpasok dooy makikita ninyong nakatali ang isang bisirong asno na hindi pa nasasakyan nino man. Kalagin ninyo at dalhin dito. Kapag may nagtanong kung bakit ninyo kinalag iyon, sabihin ninyong kailangan ito ng Panginoon at ibabalik din agad dito." Kaya't lumakad na sila at natagpuan nga nila ang asno sa tabi ng daan, nakatali sa may pintuan ng isang bahay. Nang kinalag na nila ang hayop, tinanong sila ng ilan sa mga nakatayo roon, "Bakit ninyo kinakalagian?" Sumagot sila gaya ng bilin sa kanila ni Jesus at hinayaan na silang umalis. Dinala nila kay Jesus ang bisirong asno at matapos isapin sa likod nito ang kanilang mga balabal, ito'y sinakyan ni Jesus. Maraming naglatag ng kanilang mga balabal sa daan, ang iba na may pumutol ng madahong sanga ng kahoy at siyang inilatag sa daan. Ang mga tao sa unahan at hulihan ay sumisigaw ng, "Hosana, pagpalain ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Pagpalain nawa ang kaharian ng ating amang si David na muling itinatag, purihin ng Panginoon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga minamahal na kapatid, tularan natin ang mga tao na nagbunyi kay Jesus, halinang magprosesyon sa kanyang karangalan, taglay ang kapayapaan.
Sana ang aming awit sa anak ni David. Sa ngalan ng Diyos na sa langit, pagpapalat patubos sa amin. Magdala ng mga palaspas, salubungin siya ng may galak. Hosana, o manunubos, salamat sa Diyos na buhay. Hosana ang aming awit sa anak ni David. Sa ngalan ng Diyos na sa langit, pagpapalat patubos sa amin. Katanaan ng Jerusalem, masayang nagawitan. Hosana, manunubos, salamat sa Diyos na buhay. Sana ang aming awit sa anak ni David. Sa ngalan ng Diyos na sa langit, pagpapalat patubos sa amin. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong halimbawang dapat tularan ang tagapagligtas naming naging di iba sa amin para sa krus namin ay akuin. Pagindapatin mo sa mga pagdiriwang ay aming kamtin ang kanyang ulirang pagkamatiisin at ang pakikisalo sa pagkabuhay niyang magningning. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng sasabihin ko para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay, kanyang binubuksan ang aking pandinig. Nananabig akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Pinigyan niya ako ng pangunawa. Hindi ako naghimagsik, ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol, nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo, nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko sila'y bunutin, ang bahok-bukot balbas. Gayon din nanlurhan nila ako sa muka. Ang mga pagdustang ginawa nila'y di ko pinapansin, pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis sa sampaling parang bato, pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Bawat taong makakita'y umiiling, nanunukso. Paglibak na nagtatawad, sinasabi ng ganito, nagtiwala siya sa Diyos, ngunit siya'y hindi siya pansin. Kung talagang minamahal, bakit hindi intindihin? Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? May pangkat na mga buhong sa akin pumaligid, para akong nasa gitna niyong asong mababangis. Mga kamay ko at paay butas sa pakong matulis. Ang buto ng katawan ko ay mabibilang sa masig. Diyos ko,
bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Pinaghati-hati nila ang damit ko sa katawan. Ang hinubad na tunika'y dinaan sa sapalaran. Huwag mo akong ulilahin, huwag talikdan, Panginoon. O aking tagapagligtas, bilisan mo ang pagtulong. Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Ang lahat ng ginawa mo'y iahayag ko sa lahat. Sa gitna ng kapulungan, pupurihin kitang ganap. Purihin ang Panginoon ng lahat ng kanyang lingkod. Siya yung dakilain, kayo ang kaniha ko. Ikaw bayan ng Israel, ay sumamba at maglingkod. Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagkadiyos, nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesung Kristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesung Kristo. Masuring Kristo Jesus, naghain ng buhay sa krus, kaya't di na kila ng Diyos, binigyan ng ngalang tampok sa langit at sansinukob. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Ang pagpapakasakit ng ating Panginoong Jesucristo ayon kay San Marcos. Kinaumagahan, nagpulong agad ang mga punong saserdote, ang matatanda ng bayan, ang mga eskriba, at ang iba pang bumubuo ng Sanhedrin. Ipinagapos nila si Jesus at dinala kay Pilato. Tinanong ni Pilato si Jesus, Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Kayo na ang nagsasabi. nagharap ng maraming sumbong ang mga punong saserdote laban kay Jesus. Kaya't siya'y muling tinanong ni Pilato,
Wala ka bang isasagot? Narinig mo ang dami ng kanilang sumbong laban sa iyo. Ngunit hindi na tumugon pa si Jesus, kaya't nagtaka si Pilato. Tuwing pista ng Paskwa ay nagpapalaya si Pilato ng isang bilanggo. Sino man ang hilingin sa kanya ng taong bayan. Nakabilanggo noon ang isang lalaking nagngangalang Barabas, kasama ng ibang naghimagsik at nakamatay ng nagdaang himagsikan. Lumapit ang mga tao at hiniling kay Pilato na isagawa na ang kanyang kinaugaliang pagpapalaya ng isang bilanggo. Kaya't tinanong sila ni Pilato, Ibig ba ninyong palayain ko ang hari ng mga Hudyo? alam ni Pilato na inggit ang nag-udyok sa mga punong saserdote na dalhin sa kanya si Jesus. Ngunit ang mga tao'y sinulsulan ng mga punong saserdote na si Barabas ang hilinging palayain. Tinanong silang muli ni Pilato, Kung gayon, ano ang gagawin ko sa taong ito na tinatawag ninyong hari ng mga Hudyo? Ipako sa krus. Bakit? Ano ba ang kasalanan niya? ngunit lalo pang sumigaw ang mga tao. Ipako siya sa krus. Sa paghahangad ni Pilato na pagbigyan ang mga tao, pinalaya niya si Barabas. Si Jesus ay kanyang ipinahagupit at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Dinala ng mga kawal si Jesus sa pretoryo, ang tirahan ng gobernador, at kanilang tinipon ang buong batalyon. Sinuotan nila si Jesus ng isang balabal na purpura. Kumuha sila ng halamang matinik, ginawang korona at ipinutong sa kanya. At sila'y patuyang nagpugay at bumati sa kanya. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo. Siya'y pinagahampas nila ng tambo sa ulo, pinaglulurhan at palibak na niluhod-luhuran, at matapos kutyain, siya'y inalisan nila ng balabal, sinuotan ng sariling damit at inilabas upang ipako sa krus. Nasa lubong nila ang isang lalaking galing sa bukid, si Simon na taga Cirene, ama nila Alejandro at Rufo. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus at kanilang dinala si Jesus sa lugar na kung tawaging Golgota, ibig sabihin, puok ng bungo. Binigyan siya ng alak na may kahalong mira, ngunit hindi niya ininom. Ipinako siya sa krus at nagsapalaran sila upang malaman kung alin sa kanyang mga damit ang mapupunta sa bawat isa. Ikasiyam ng umaga nang ipako nila sa krus si Jesus. Sa itaas ng krus, isinulat ang sakdal laban sa kanya. Ang hari ng mga Hudyo. 2 tulisan ang kasabay niyang ipinako sa krus, isa sa kanan niya at isa sa kaliwa. Sa gayon, natupad ang nasasaad sa kasulatan. Ibinilang siya sa mga salarin. Nilibak siya ng mga nagdaraan, natatango-tangong nagsabi, Di ba ikaw ang gigiba ng templo at muli magtatayo nito sa loob ng 3 araw? Iligtas mo ngayon ang iyong sarili. Bumaba ka sa krus. Kinutyarin siya ng mga punong saserdote at ng mga eskriba at sabi sa isa't isa, Iniligtas niya ang iba, ngunit di mailigtas ang sarili. Makita lang nating bumaba sa krus ang Mesiyas na yan na hari ng Israel, maniniwala tayo sa kanya. Inalipusta din siya ng mga nakapakong kasama niya at nagdilim sa buong lupain mula sa tanghaling tapat hanggang sa 3 ng hapon. Nang mag-iikatlo ng hapon, si Jesus ay sumigaw,
Eli, Eli, lama sabachthani. na ang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon at kanilang sinabi, Pakinggan ninyo, tinatawag niya si Elias. may tumakbo at kumuha ng espongha. Ito'y binasa ng maasim na alak at pagkatapos ay inilagay sa dulo ng isang tambo at ipinasipsip kay Jesus. Sabi niya, Tingnan nga natin kung darating si Elias upang ibaba siya. sumigaw ng malakas si Jesus at nalagutan ng hininga. Magsiluhod po ang lahat at manahimik sandali. Magsitayo na po ang lahat. Biglang nawarak sa gitna ang tabing ng templo, mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nakatayo sa harap ng krus ang isang kapitan ng mga kawal at kanyang nakita kung paano namatay si Jesus. Kaya't sinabi niya, Tunay ngang anak ng Diyos ang taong ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal kong kapatid. Ngayon po ay pinasisimulan natin ang mga mahal na araw at kanina po sa ating prosesyon, ating gunita ang maluwalhating pagpasok ng ating Panginoong Hesus sa Jerusalem. Kasabay po nung inyong pagwawayway ng inyong mga palaspas, ganito din po yung ginawa ng mga tao nung panahon na si Jesus ay pumasok sa Jerusalem. Bakit? Sapagkat kinikilala nila na si Jesus ay ang Mesiyas. Bago po ang gospel na ito, mababasa niyo po, lalo na kung nagsimba kayo kaninang umaga, ito po yung nag-udyok sa mga tao upang kilalanin si Jesus bilang Mesiyas nung muli niyang binuhay si Lazaro. Nung yung mga tao nakakita ng mga bagay na magaganda, nung nakakita yung mga tao ng kamanghamanghang bagay, no, alam nila na si Jesus o itinuring nila si Jesus bilang Mesiyas at kanilang tagapagligtas na magpapalaya sa kanila sa kanilang mga kaaway. Kaya nga kaninang umaga sa atin pong misa, doon sa mabuting balita, ano yung ginawa ng mga Pariseyo, ng mga pinuno, ng kanilang religious leaders. Ano yung sinabi ni Cephas? No, mas mabuti pa na yung isa ay yung mawala kaysa ang buong bayan. Bakit? Natatakot sila na dahil maraming naniniwala kay Jesus, no, mapansin sila ng mga Romano at pigilan o maging dahilan ito para sila ay parusahan at sirain ng templo. Ito po yung dahilan. Natatakot sila sa parusang kanilang matatanggap. At isa pa, yung mga personal nilang galit sa ating Panginoong Hesus. Ito po yung nagudyo. Kaya nga, hindi rin magtatagal nung makita ng mga tao na si Jesus ay dinakip at naghirap, yung sigawan na, Osana, iligtas mo kami, napalitan ng ipako siya sa krus. Ipako yan. Bakit? Sapagkat alam nila, no, na hindi ito yung inaasahan nila sa Mesiyas. Sapagkat yung Mesiyas na inaasahan nila malakas, kaya silang ipagtanggol sa kanilang mga kaaway. Paano sila may pagtatanggol ng isang taong nasa krus? O kaya naman nagdurusa doon, nakikita nilang naghihirap. Pero mga minamahal kong kapatid, yung paghahari ng Diyos, yung kanyang paglaban sa kasalanan at kamatayan, sa kasamaan, hindi sa paraan na ginagawa ng mga
hari nung panahong iyon ng pagtatanggol ng kanilang sarili at bayan kung hindi sa pamamagitan ng pagpapakumbaba. At ito po yung ipinapaalala sa atin ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Pilipos ng propeta Isaías doon sa propesiya ng paghihirap ng isang mabuting tagasunod. Ano yung kanilang sinasabi at ininuturo? Humility, pagpapakumbaba. Paano mo malalabanan? Tunay na malalabanan ng kasamaan? Sa pagpapakumbaba. Paano tayo iniligtas ng ating Panginoon? Bagamat siya'y Diyos, sabi ni San Pablo, ay hindi pinili at itinuring ang sarili bilang isang Diyos kung hindi nagpakumbaba, hinubad ang lahat ng pagkadiyos. At tunay nga mga minamahal kong kapatid, sa pamamagitan ng pagpapakumbabang ito, nailagtas tayo ng manunubos. Kaya nga po, yung ating ipinagdiriwang, hindi lamang siya basta pagbabalik tanaw sa mabuting mga ginawa ng Panginoon simula pa lamang ng una. Naalala nyo, ano bang pinagdiriwang nila nung panahong ito nang si Jesus ay dakpin? Nung siya ay pumasok sa Jerusalem. No? Yun yung pag-a-adjust sa kanila. No? Yung pagliligtas ng Panginoon doon sa Ehipto sa piniling bayan ng Diyos. At kung mapapansin nyo, very consistent ang Diyos sa kanyang pagsukulolo, sa kanyang piniling bayan, kahit na patuloy na sumusuway ito. At natupad ang propesiya, itinuring ang hari na mga Hudyo ang ating Panginoon. At ito yung talagang marapat na titulo para sa Kanya sapagkat ang ating Panginoon ang tunay na tagapagligtas na matagal na nilang inaasahan. Yun nga lang, marami sa mga Hudyo na kasaksi nito hindi naniwala. Kaya nga mga minamahal kong kapatid, upang tayo hindi matulad sa mga Hudyong ito na hindi nakilala si Jesus bilang tagapagligtas, ano yung tawag sa atin? Buksan yung ating sarili at kalooban sa Diyos. Ilabas natin yung mga bagay, Dalhin natin sa liwanag yung mga bagay na patuloy sa ating nagdadala sa kasalanan at nagiging dahilan kung bakit hindi natin nakikita ang presensya ng Diyos sa ating buhay. Magpakumbaba tayo. Ang bawat isa sa atin, lahat tayo, kailangan natin ng pagliligtas ng Panginoon, hindi natin maililigtas ang ating sarili. Kaya nga po, sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang nitong mga mahal na araw, yan po yung biyayang hilingin natin sa Diyos. Kasabay po ng pagpapakumbaba, samahan po natin ang ating Panginoon sa kanyang pagpapakasakit, sa kanyang buhay, pagpapakasakit at muling pagkabuhay. Alam po natin, nung kahinatnan ng kanyang sakripisyo, lahat ng kanyang ginawa ay para palayain tayo sa pangil ng kamatayan at kasalanan. At patuloy ang pagpapalaya sa atin ng Diyos, mga minamahal kong kapatid. Kaya po patuloy tayong manalig at sumampalataya sa isang hari ng mga Hudyo, ang ating hari, ang ating Panginoong Yesus. Amen. Magsitayo po tayong lahat at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw, nabuhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat, paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal,
sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, niloob ng Diyos Ama na maligtas ang lahat ng tao sa pamamagitan ng pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ng kanyang anak na si Jesucristo. Dumalangin tayo sa Ama, sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo kami. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo kami. Sa paggunita namin sa pagpapakasakit ni Jesus, lahat naway dumulog sa Diyos, magsisi sa pagkakasala at humingi sa Kanya ng kapatawaran. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo kami. Tularan nawa ng mga pinuno ng simbahan at pamahalaan ang halimbawa ni Jesus na taus-pusong naglingkod at nag-alay ng buhay para sa lahat. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo kami. Maliwanagan nawa at magbagong buhay ang mga gumagawa ng mga karahasan. Talikdan nawa nila ang kasamaan at tuntunin ang bagong buhay kay Kristo. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo kami. Tangkilikin nawa namin ang programang Alay Kapwa tungo sa pagtataguyod ng katarungan sa lipunan at para matugunan ang pangangailangan ng mga mahihirap. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo kami. Maging matatag nawa kami sa harap ng mga pagsubok at pasakit ng buhay upang matuto kaming bumangon mula sa katiwalian at kawalang pag-asa. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo kami. Mga minamahal kong kapatid, dating nilapit sa ating Panginoon, mga personal nating kahilingan. Ipagdasal din natin ang lahat na nagpamisa, lahat ng miling nating panalangin, at ang lahat ng kaluluwas purgatorio. Manalangin tayo. Sa pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo kami. Panginoon, dingin mo ang iyong ang mga anak habang sinusundan namin si Kristo sa kanyang maligayang pagpasok sa Jerusalem at sa kanyang pagpapakasakit sa Kalbaryo. Maging marapat nawa kaming makibahagi sa kaluwalhatian ng iyong kaharian. Piniling namin to sa pamagitan ni Kristo aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Sa'yo, Ama, aming handog, ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad, Diyos, sa pagsunod sa utos mo. Nalulugod akong labis, di masungkat ang galak ko, pagkat aking iniibig. Sa'yo, Ama, aming handog, tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay
sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pagpapakasari ng iyong bugtong na anak, sumaamin nawa ang iyong pagpapaunlak, na di magkakamit ng tanang aming pagkangpanggap, kundi paghahaing minsan lamang para sa lahat, na mula sa iyo'y pinakikinggan namin na tinatanggap, sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Wala siyang kasalanan ngunit inaring salarin, sa pagmamalasakit niyang kami palayain, sa kamatayang kinasusuungan namin, kaya't namatay siya upang kami buhayin. Kaya kaisa na mga anghel nagsiawit ng papuri sa iyo, nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos sa hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito, tinimin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay.
Kaya hindi na lahat ng mga pumanaw. Kawa mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paginapat kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang San Jose, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagabilin naman nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami, Diyos, lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayis lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananibika ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayin mo aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito si Jesus, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa sanlibutan. Mapalad tayo na anyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
pasanin. Sa akin, corona, inangking pagtubos sa amin. Pipiliin habang alipin sa bahay tahakin kus na nandasin balak ay akin hapis ay di pansin ang iyong naisin siyang susundin. Ang iyong hangarin kita'y aaliwin at kakalingain lumbay papawin kung pipiliin habang alipin sabay tahakin kus na landasin kalahak ay akin hapis ay di pansin ang iyong naisin ang iyong naisin ang iyong naisin siyang susundin. Announcement. Inaanyayahan po ang ating mga ministry, mandated organization, HDN, kababaihan at iba pang samahan ng ating simbahan at lalo na po ang mga deboto ng mahal na poong Jesus Nazareno. Sa March 24, 2024, bukas, Linggo ng Palaspas, ang lahat po ay magtipon-tipon sa may Carriedo Street, malapit sa Jollibee, upang idaos ang prosesyon ng mga palaspas patungong simbahan. Ito po ay magsisimula sa ganap na ika-4 at kalahati ng umaga
At tuloy na po ito sa banal na misa ng 5 ng umaga. Magdala po tayo ng mga panlatag o mga pansapin na tela. Makiisa po tayo. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos at ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang mga oras po ng ating Finance Office ay tuwing Lunes hanggang Huwebes at Sabado, 8 a.m. hanggang 4:45 p.m. Tuwing Biyernes at Linggo ay 7 a.m. hanggang 6:45 p.m. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayon kaming pinagsalo mo sa banal na pakikinabang. Kami ngayon ay pinalingong may pag-asa sa aming sinasampalatayanan. Pakundangan sa pagkamatay ng iyong anak. Gawin mong kami makarating sa aming paroroonan. Pakundangan sa kanyang muling pagkabuhay bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkang nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng benisyon na ito, naway maalala nila mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglayang kapayapaan ng mahal na pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inunwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin.
nuestro Padre Jesús Nazareno, inuwalhati